Hello po mga gilagid, so kamusta ka na dyan? Ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa 200 pesos. Ayan, kung makita nyo, 200. O, 200 o. Bago po ang lahat, tatanungin muna kita. Saan ang aabot ang 200 pesos? Yan. Ano mga kaya mabibili natin sa 200 pesos? Pang merienda, pang samgyupsal. I mean, tama ba ang pagkabigas ko? Chubs. Samgyupsal. O kaya pang unlim wings, kasi meron naman unlim wings sa 200. O kaya, video editor, worth 200. Ano? 200 pesos? What? Ay nako, saan kayo nakahanap ng video editor ng 200 pesos? Pero, bago po lahat, papakita ko muna sa inyo ang introductions. Let's watch, mga gilagits. So, tapos na po ang ating introduction. Yan yung pinakabagong kong introduction. Yan. Inspired by Peter McKinnon. Ulitin po. Peter McKinnon. Okay, pasensya na, napakaingay ko. So anyway, ang pag-uusapan po natin sa video nito ay ang hawak ko po yung 200 pesos. So, ang pag-uusapan po natin ang 200 pesos. So, ano ba meron sa 200 pesos? Yan, sabi ko nga isa pang samgyupsal or pang unling wings. O kaya naghahanap ng video editor na worth 200 pesos. Pero nakakapagtaka ba kayo kung bakit meron isang tao na naghahanap ng 200 pesos? So, let me explain. Alam niyo siguro kung ano yung nagbabiral ngayon, no? No? So, without further ado, ikikwento ko na sa inyo. Kung makita nyo po sa newsfeed nyo po, tungkol ito sa isang game streamer na 100k followers. Alam nyo kung sinong tinutukoy ko ngayon, di ba? Siya po si Zenpro. Yeah, si Zenpro, siya po yung game streamer at one of the ambassador of Predator. Pero ang balita ko sa kanya tatanggal na po siya sa Predator dahil sa kanya issue. Papakita ko po sa inyo ang screenshot ko po tungkol sa pinost ni Zenpro. So, anong kaya ang issue ni Zenpro? So, basahin po natin ang kanyang post. Looking for gaming video editor. Ang requirements, 1080p, 60 fps, 50 bitrate. What? Naku! Hindi ko ma-imagine. Bakit 1080p? Di ba mas taas pa sa sa 780p? Dahil sa Full HD, di ba? Tapos, 60 fps? What? Naku! 60 fps! Ewan ko sa'yo, 60 fps. Tapos, actually sa ngayon, hindi ko gets yung bitrate. So, ang pag-aalam ko, ang bitrate, which is yung sa video quality ng pag-rendering. Pero usually, siguro mga 16k bitrate ang ginamit ko for rendering. Kasi, sakto lang kasi kaya ng laptop ko for rendering. Pero pag mga high quality videos kasi, syempre, di po kakayanin ang laptop ko, di ba? Kahit naka i7 pa yan, at naka 8 RAM ang aking laptop at sakto lang ang sa pag-render. Pero kapag gaming ang laptop ang ginamit ko, so pwede sa 50 bitrate, di ba? So alam niyo kung ano yung experience nito. Ang pagkalam ko kasi sa bitrate yan, which is yung sa rendering level, sa quality ng video. Kasi pag nilabas yung output, doon makita yung quality. Kaya nakapagtaka kayo kung bakit ang laki ng memory ng video kapag magre-render tayo, lalo na sa mga nagvo-vlog tayo or is either sa mga nagbi-video ng mga wedding, mga full video ng wedding. So napakabigat, lalo kung paano kung kapag full video, di ba? Di ba? Ang hirap, ha? Tapos ang babayaran mo sa video editor, 200. Ha? So ang rate niya is first 3 videos, 200 per video. What? 200 per video? First 3? Ay nako, ang galing mo naman, Zenpro. Ha! Ano ba naman yan, Zenpro? But wait, there's more! If good sa akin, gawa mo at good ka kausap after a week, 300 to 500 per video. Depende pa sa proficiency. What? Proficiency? Di mo pa ginawang 250 pa yan, ano? Ano ba yan naman yan, Zenpro? Hay, beri mo, sa halagang 200, talong-talo ka na? Ha? Talong-talo ka na? Ang pagkalam ko sa game streaming, haba po siya ng 1 hour to 4 hours isa maximum. Pero ipapa-edit po sa editor, 200 pesos. Saka makakuha ng 200 pesos na video editor. Pero na lang kapag may papatulan ng 200. Di ba? Tama ba ako, Zenpro? Hindi mo ba naisip na pinagpaguran ng isang video editor? Alam mo kung magkano ang bayad sa video editor sa pag-edit ng mga events, lalo na pag wedding, mga debut, mga birthday,
Lalo kapag SDA editor. Yung mga hinahire ng mga video editor, mga worth 2.5 to 4K. Pero kapag SDA editor, mas mataas pa sa 4K. Pero maghahanap ka ng offer sa video editor, 200? But wait! Hindi pa tayo tapos. So, basahin pa natin ang kalating part ng kanyang post ni Senpro. PS, utang na labas. Pag sinabing requirement, ibig sabihin nun, required siya. Kaya kung di mo gets yung 1080p, 60 fps, 50k bitrate, wag mo nang subukan mag-apply. Magsasayang lang tayo ng oras. Thanks in advance. Based sa mga binasa ko, di ba parang lumalaki siya ang ulo di ba? Kasi malaking ulo. Di katulad ko, malaking ulo. Char. Tapos demanding ka pa ng ng output. Ang gusto ng requirement, 1080p, 60 fps, at 50k bitrate. Tapos yung offer mo sa video editor, 200? Nakakaloka. So, real talk lang talaga, malaki ang kinikita ng game streamer. Worth 50k to 120k per month ang game streamer. Tapos ang babayad mo sa video editor, 200? Saan ka makukuha ng 200 ng video editor? Pero ewan ko lang sa inyo kung may papatulan ng 200 pesos na video editor, pantawid gutom lang. Baka mamaya ang katwin yan, pagtawid gutom lang kasi wala kaming pera at wala kaming ayuda na dumating sa amin. Hanep, no? Alam mo, kahit sa panahon ng pandemic, marami kasi nagsusulputan ng mga barumbado, mga naghahanap na looking for si ganito ganyan. Minsan ang tingin nila sa video editor, madali lang. Pero makikita nyo lang yung timeline ko, sobrang dami, parang nagtitetris ka lang. Kung makikita nyo yung sa timeline ko, may Burj Khalifa pa. Diba? Di na kailangan pumunta ng Dubai. Tapos gagawa pa ni editor ang mga effects, ewan ko lang. Tapos 200 mo yung babayad mo sa video editor? Ha? Ginagawa ito ang isang video lang sa isang araw. Minsan umabot pa nga ng 3 araw, diba? Hindi ganun kadali. At hindi biro ang trabaho ang video editor. Kahit ka photographer, hindi rin biro, di ba? Kasi ang tingin nila sa photographer is pag-picture ka lang. Pero hindi nyo lang alam ang pinaghirapan ang photographer. Paano kapag videographer? Paano kapag video editor? Tapos 200 ang babayad mo sa video editor? At nagsasayang lang tayo ng oras. At eto pa, PPS, huwag kayong magtanong kung may nakuha na ba. Kasi kailangan ko ng maraming editor. Sobrang tambak na yung content. Walang nag-edit. Nako, ang laki-laki ng kinikita ng game streamer. Depende sa followers. Pero ikaw, Senpro, 100k followers. Tapos yung babayad mo sa video editor, 200? 200? So, punta na tayo sa last part ng kanyang post ni paring Senpro, aka Boy 200. PPS. Desperado na ako. Di na ako makapag-stream. Ay, nako. Alam mo, Senpro, if ever na mapanood itong vlog na ito, gusto ko lang kita ma-educate. Kasi, gaya na sinabi ko kanina, hindi biro ang trabaho ng isang video editor. Ikukumpara natin sa rate ng video editor sa ating bansa at sa international. Minsan nga, times 10 pa nga sa presyo natin dito sa Pilipinas ang international, di ba? So, magkano kinikita ang video editor? Pwede umabot ang 100k kung masipag ka, kung magaling ka, at kung may quality ka ang pag-edit ng video mo. Di ba? Tapos, naghahanap ko ng video editor worth 200. Hindi naman sa dinadown kita, pero this is a real talk. Gusto natin malaman kung magkano talaga ang rate ng isang video editor. Pwede sana kung pang vlogging style ang i-edit mo. Siguro mga 1k, 2k. Depende sa quality ng pag-edit ng video. Ginagawa ng ilang oras, syempre tumatakbo pa rin ang kuryente. Magkano ang bayad sa kuryente? Mahal ang bayad sa kuryente. Diba? Pero di mo na ba naisip na kinabubuhay ng isang video editor? Paano pag walang ibang pinagkitaan? Hindi naman abas ang kitaan, pero syempre alam na natin, sa lahat ng video editor na nakalala ko, syempre, lahat na naman tayo is affected. Dahil sa paghahanap ng video editor na worth 200 pesos per video. Pero to be honest, nakakalungkot. Lahat naman tayo affected. So next time, Senpro, siguro alam niyo yung naging nangyari sa'yo at naging effect sa'yo, di ba? Syempre, maraming nababash sa'yo, maraming nagda-down sa'yo,
Pero, kailangan maging lesson na rin sa'yo to. At sa mga katulad ni Zenpro, or kaya sa mga naghanap ng video editor, bigyan mo na naman ng tamang rate, di ba? Di na natin alam yung pinaghirapan ng isang video editor. Gumagalo lang talaga sa oras. Paano na kaya kung ginagamit nila ng mga laptop, mga i7, mga i5. Siyempre, init ang desktop or laptop, di ba? Kapag gusto mo talaga is 1080p, 60 fps, 50k bitrate. Di naman kailangan na quality. Basta agad kaya ng desktop or laptop. Depende sa specs, di ba? Pero hopefully, maging lesson para sa vlog na ito. Ay, nako. Nawa na maging aware tayo para sa lahat. Lalo na pag maghahanap tayo ng mga freelance video editor, mga photographer, videographer. Dapat nasa tamang presyo lang. Diba? Yun lamang po at maraming po salamat sa vlog na ito. Hopefully na maging safe po tayo sa panahon ng pandemic. At bago ko po i-end yung video nito, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe to my channel and click the notification bell. So maraming po salamat po at dito po nagtatapos ang aking video. See you on next video. Keep safe mga gilagits.